Nagbigay na ng kanilang paunang findings sa Ombudsman ng Independent Commission for Infrastructure. Laman ito mga sangkot sa palpak na flood control project sa Oriental Mindoro. Kabilang sa kontraktor ang kumpanyang si Zaldico, ang founder. Narito ang report ni Gary De Leon. Iminda ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Ombudsman ang investigasyon laban sa nagbitiw na Ako Bicol Party List representative na si Zaldico at ilang opisyal ng gobyerno. Kaugnayan ng mga anomalyang flood control project, partikular sa Nauan Oriental Mindoro. Sa kauna-unang interim report ng ICI, nakasaad na halos 63 million pesos ang estimated loss sa 290 million pesos na road dike project sa kabaan ng mag-asawang Tubig River. Kulang daw ang sukat na ginamit na steel sheet files. Hindi po nang-aayon sa design kasi po ang ginamit po nila ay 3 meters lang po. Imbis na ayon sa design ay 12 metro. Kulang-kulang rin po ang mga dokumento para sa kanilang progress billing. Kabilang sa listahan ng ICI na dapat imbestigahan ng Ombudsman, si Co na dati umanong konektado sa contractor na Sunwest, si DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan at ilang pang opisyal ng DPWH at pribadong kumpanya. Dagdag ng ICI, preliminary findings pa lang ito at Ombudsman na ang bahala magpasya kung may nilabag na ang mga nadidiing personalidad sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Government Procurement Act o iba pang batas. Marami pa pong darating. Pagsusumikap po ang ICI para po mapabilis ang proseso na hindi magsasakripisyo sa quality ng aming trabaho dahil kailangan po namin maging masinop. Samantala, bumisita rin kanina si Justice Secretary Boying Remulla sa opisina ng ICI. Nagpasa siya ng ilang affidavit at tiniyak na walang conflict ang trabaho ng DOJ at ICI. Walang conflict kasi they can go straight to the Ombudsman, they can go to the DOJ also for the other complaints. Pero mostly with the Ombudsman yan. Nagpapatuloy din ang DOJ sa pagtanggap ng ebidensya mula sa mga testigo gaya ng mag-asawang Sara at Curly Discaya na humiling na mapasailalim sa Witness Protection Program. Unang beses din humanap sa media si Attorney Brian Hosaka bilang bagong Executive Director ng ICI. Binigyan din niya na ang kanilang trabaho ay hindi para sa politika, kundi para ilabas ang katotohanan kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.